Kanina ka patahimik ka. May problema ka ba? Natigilan si Aliana noong marinig niya ang boses ni Blake. Tumikim siya at umayos ng upo. Tumabi naman ito sa kanya kaya sinarado na niya ang librong binabasa niya. Bakit hindi ka pa natutulog? Maaga ka pa bukas, hindi ba? Balik tanong niya. Nagkibit ng balikat ang binata. Hindi pa ako inaantok. Dapat kasi hindi ka na sumunod dito. Baka naninibago ka sa higaan mo. Ngumiti si Blake. Okay lang. Sumandig ito. Ang ganda pala dito tuwing gabi. Nangunot ang noon ni Aliana. Ha? Kasi fresh pang hangin? Kasi napakapayapa ng gabi, unlike in the city. Dito kahit sobrang dilim ng paligid ay hindi ka makakaramdam ng takot. Napatingin si Aliana sa paligid. Tanging ang ilaw lamang mula sa kanilang hasyenda at ilang mga kulungan ng hayop ang liwanag sa paligid. Bukod doon ay wala ng ibang makikita kung hindi ang kadiliman ng gabi. Napakatahimik na rin ng paligid kaya ito talaga ang oras ng pagbabasa ni Aliana. Tama ka dyan. Huminga ng malalim si Aliana. Totoo ba yung sinabi ni Kiray? Hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend? Oo, masama ba? No, it's interesting actually. Ngayon lang ako ulit nakakilala ng babaeng hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. Bahagyang natawa si Aliana. Grabe naman yun. Parang krimen na masyado kapag NBSB ka. You know, girls in the city are different. Malayong-malayo sa'yo. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Aliana. Ganun ba? Di ang swerte mo nga. Ikaw nga may girlfriend. Alam niya ba na nagpakasal ka na? She doesn't need to know. Matagal na rin naman kaming walang komunikasyon. Saad pa ni Blake. Paano kung bigla siyang bumalik? Anong gagawin mo? I don't care. Tumayo na si Blake. I should sleep now. Pumasok ka na't malamok na rito sa labas. Good night. Nangunot muli ang noon ni Aliana. Kitang-kita niyang pagkailang ni Blake sa tanong niya. Sinundan pa niya ito ng tingin hanggang sa makapasok ito sa loob ng mansyon. Ano kayang problema nun? Bumuga ng hangin si Aliana at tinuloy na lamang ang kanyang pagbabasa. Ilang araw din na nakalipas bago naging mabuti ang lagay ni Don Roman. Sa ilang araw na yun ay tinutukang maigi na Aliana ang kanyang ama. Hindi rin umaalis si Blake sa asyenda at sinamahan si Aliana doon. Maraming salamat iyo sa pagbabantay sa anak ko. Ngayon ay sobra akong napapanatag dahil ikaw ang naging asawa niya. Nakangiting sabi ni Don Roman. Papalabas sila ng mansyon. She's my wife now. She's my responsibility, Tito. You shouldn't call me Tito anymore then. Why not start practicing calling me Papa? Napangiti si Blake. Sure, Papa. Are you really sure that you're okay now? Yes, I need to go back to my company. Alam mo naman na wala akong ibang maasahan doon. Lalo na ngayon na matindi ang kinakaharap ng kumpanya. Huwag kang mag-alala, Papa. We will help you. I'll be happy. Hindi nagtagal ay may pumarang 2 sasakyan sa harap ng mansyon. Agad na bumaba mula doon sila Doña Veronica at Laika. Lumapit ang mga ito kay Don Roman na may ngiti sa kanilang mga labi. Na tila ba'y masaya talagang mga ito na maayos ng kalagayan ng Don kahit na ni isang beses ay hindi dumalaw ang mga ito sa asyenda. Roman, my love, how are you? I'm happy to see you that you're okay now, Papa. Tumikim si Aliana. Nakahanda na pong mga gamit ni Papa, Mama. Mabuti naman. Umarkong kilay ni Doña Veronica. Halika na, mahal ko. Malayo pang biyahin natin. Hindi man lang ba muna kayo papasok sa loob para makapagpahinga? Tanong ni Don Roman. Oo nga po. Nagpahanda ako ng merienda niyo, Mama, Ate. Ani ni Aliana. Inikot ni Laika ang kanyang mga mata. Alam mo naman na ayaw ko dito. Ang baho. Agad na napatungo si Aliana dahil sa sinabi ng kapatid. Napailing naman ang Don. Laika, huwag kang ganyan. You love it here when you were young. Palagi nga kayo naglalaro ni Aliana doon sa kulungan ng mga manok nung kabataan niyo eh. Paliwanag ni Don Roman. Pangiti-ngiti pa ito. Ew, Papa, matagal na yun. Let's just forget about it. At isa pa, si Aliana lang naman ang nag-i-enjoy dito. Hindi ko nga alam kung bakit hindi mo pa ito binibenta eh. Agree, Roman. Malaki ang may tutulong na mapagbebenta ng asyenda sa kumpanya. Sigunda ni Doña Veronica.
Nanlaki naman ang mga mata ni Aliana. Agad siyang umiling bilang protesta. Ngunit kinunutan lamang siya ni Laika ng noo. Hindi po ako papayag. Ayaw ko mawalang hasyenda. Paano na lang mga alaga ko? Ang mga taong umaasa dito. Hindi pwede. Tama na yan. Seryosong sabi ni Don Roman. Tiningnan niya ang mag-ina. You both know that I will never sell this land. Mawala na tayo na lahat pero hindi ko hayaan na mawala itong hasyenda. But Roman, stop it Veronica. Let's go now. Nauna na maglakad si Don Roman papuntang kotse. Sinamaan naman ang tingin ni Laika si Aliana na nakatayo lang sa tabi ni Blake. Inirapan itong kapatid bago ito naglakad kasunod ang ina. We will talk about this soon, Aliana. Ani pa ni Doña Veronica bago tumalikod. Nakaramdam ng kaginhawaan si Aliana nung makita na niyang papalayo ng sasakyan ng mga ito. Napabuga siya ng hangin at nagpunas ng pawis. Grabe talagang kapatid mo, Bessie. Pati ang mamoy sobra na rin. Ani ni Kiray. Naisipan pa talagang ibenta ang hasyenda? Mas matanda pa nga ito sa ating lahat. Naikuyong ni Aliana ang kanyang mga palad. Hindi ako papayag na ibenta tong hasyenda. Pumayag na ako sa gusto nila magpakasal kahit hindi ko pa gusto. Hindi ako papayag na kuhain nila sa akin ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa akin. Napaluha na si Aliana. Malaking problema ng pamilya nila, oo. Ngunit hindi niya gusto mawala sa kanila ang lupain ito. Hindi dahil sa malaking kinikita nila rito, kung hindi dahil napamahal na sa kanyang lugar nito. Halos dito na rin siya nagkaroon ng isip, kaya kahit mawala na siya ng boses ay paglalaban niya sa pamilya niya ang lupain ito. Napaigtad siya nung may umakbay sa kanya. It's okay, Aliana. Don't worry. Hindi ko rin nahayaan na mawala ito sa'yo. Napatingin si Aliana kay Blake. Nakangiti ito sa kanya na para bang inaalo siya. Hindi rin alam ni Aliana kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam niya dahil sa sinabi ng binata. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng konsensya dahil sa sinabi niya rito. Sorry sa sinabi ko tungkol sa kasal natin. Wala yun. Huminga ng malalim si Blake. Anyway, ngayon ko lang na-realize. Gusto mo mag-honeymoon tayo? Oh my gosh, ang ganda naman dito. Patiling sabi ni Kiray. Napangiwi na lamang si Aliana habang sinusundan ng tingin ng kaibigan. Tumakbo ito papunta sa may beach at agad na nag-selfie. Napailing siya. Ito talaga si Kiray, bulong ni Aliana. Tinignan niya si Blake na kausap ang receptionist para sa kanilang magiging kwarto. Hindi niya inakala na ibig sabihin palintong honeymoon ay bakasyon nila. Nagulat pa siya noong una at agad niya itong napagalitan. Kaya naman ay narito sila ngayon sa isang private resort sa Palawan. Thank you. Agad na tumingin sa labas si Aliana nung pumihit na paharap sa kanyang binata. Okay na? Yes. Where's Kiray? Ayun no, nagsiselfie na naman. Ginuson ni Aliana ang kaibigan. Tawagin ko lang. Okay, I'll wait for you here. Agad na naglakad si Aliana papalapit sa kaibigan. Kiray, halika na. Pupunta na tayo sa kwarto natin. Sandali, Bessie. Halika dito. Picture tayo. Ha? Ayaw ko. Biglang hinila ni Kiray si Aliana. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang pagbigyan nito. Matipid siyang ngumiti habang nakatingin sa cellphone nito. Yan, upload. Ang ganda talagang Bessie ko. Kinikilig pang sabi ni Kiray. Kung ano-ano na lang yung ginagawa mo. Halika na. Hinila na ni Aliana ang kaibigan. Alam mo, dapat gumawa ka na ng page. Sisikat ka talaga. Anong say ni Catherine Bernardo sa beauty mo? Kabog na kabog mo yun. Sino yun? Nangunot ang noo ni Kiray. Yung girlfriend ni Daniel Padilla. Napanood na natin mga palabas nila. Lalo lang naguluhan si Aliana. Hindi ko kilalang mga yan. Halika na nga, naghihintay na si Blake sa atin eh. Napanguso si Kiray. Dapat talaga magkaroon ka na ng sarili mong social media account. Hay naku friend, ikaw lang talagang kilala ko na walang alam sa mundo. Daig ka pa ng mga bata sa bayan eh. Kung gumiling habang nagve-video para sa TikTok ay parang mapuputol ng mga bewang. Alam mo nang wala akong panahon sa mga ganyan. Natatawang sabi ni Aliana. Oo na, napahiling na lang si Aliana. Ni minsan hindi talaga niya naunawaan na paggamit ng cellphone. Okay na ba kayo? Let's go to the villa. Ani ni Blake. Oo. Tumango si Blake. Magkakasama na silang sumakay ng 6-seater na car cart. Magkatabi sila ni Kiray habang si Blake ay nasa likuran ng dalawang staff na nag-a-assist sa kanila. Hindi na bago kay Aliana ang magandang tanawin dahil sa Hacienda Catalina.
Ngunit labi siyang namamangha ngayon dahil sa asul na karagatan. Mula rin sa kanilang pwesto ay tanaw ang puting buhangin ng paligid. Maging ang dinadaanan nilang buhanginan ay puti din. Ngayon lamang nakakita ng ganoon si Aliana. Ilang sandali pa ay narating na nila ang 2 palapag na villa. Agad na kumuha ng mga larawan si Kiray sa paligid, habang si Aliana naman ay hindi makapaniwala sa ganda ng bahay. Dito tayo tutuloy na 3 araw? Namamanghang tanong ni Aliana. Yes, do you like it? Oo naman, kaso parang sobra naman ata to, ngumiti si Blake. It's our honeymoon, remember? Namilog ang mga mata ni Aliana. Magsasalita sana siya pero lumapit ang sang staff kay Blake. Kaya tumalikod na lamang siya at lumapit kay Kiray. Muli na naman siyang hinila nito para magpicture. Ang ganda talaga dito. Akala ko sa mga palabas ko lang makikita ang mga to. Ngayon may pang FB na ako. Nasayang sabi ni Kiray. Salamat sa pagsama sa akin, Beshi ha. Matipid lang ng ngiti ang tinugon ni Aliana. Sinama talaga niya si Kiray dahil kinakabahan siya noong sinabi ni Blake na mag-honeymoon sila. Hindi naman niya nakalang bakasyon ng pala yun. Ilang sandali pa ay pumunta na silang 3 sa ikalawang palapag. This your room, sa tapat ay akin. Binuksan ni Blake ang isang kwarto. Ha? Teka sandali, bakit kami magkasama ni Aliana sa kwarto? Nagtatakang tanong ni Kiray. Nangunot ang noo ni Aliana. Bakit? Hindi ba dapat? Yes, akala ko gusto niyo magkasama kayo ng kwarto ni Aliana. Iniikot ni Kiray ang kanyang mga mata. Hindi, ano ba kayo? Diyan kayo sa kwartong ito, ako rito sa kabila. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Kumapit pa siya sa braso ng kaibigan at marahan nitong hinila. Anong pinagsasabi mo? Magkasama tayo sa kwarto. Ay hindi! Kayo mag-asawa kaya kayong dapat na magkasama sa kwarto. Okay? Kiray, ano ba? Ngunit hindi na pinakinggan pa ni Kiray ang kaibigan. Dali-dali itong pumasok sa bukas na pinto't isinara. Agad namang lumapit doon si Aliana at sinubukan yung buksan. Kiray, buksan mo to! Hindi na ako natutuwa ha? Doon ka na sa kwarto nyo! Pinalo ni Aliana ang pinto. Kiray! Bumuntong hininga si Blake. Napakamot siya sa ulo. Aliana, it's okay. Ikaw na lang gumamit nitong kwarto ko. Maluwag naman ang villa. Ha? Hindi, kakausapin ko lang si Kiray. Mabilis lang to. Wag na, mukhang gusto niya mapag-isa eh. Nakangiti pa rin sabi ni Blake. Binuksan na ni Blake ang kabilang kwarto at inabot kay Aliana ang susi. Go inside now. Napabugan ng hangin sa Aliana. Muli niyang tiningnan ang pinto ng kwarto ni Kiray. Lagot ka talaga sa akin mamaya, Kiray. O saan ka pupunta? Tanong ni Aliana noong akmang bababa na si Blake. Sa baba, may shower naman sa baba. Teka! Napapikit ng mariin si Aliana. Sumilip siya silid at saka bumuntong hininga. Sige na, maluwag naman yung kwarto. Pwede naman ata tayo magsama na lang. Are you sure? Kesa naman nasa baba ka. Nakakahiya rin sa'yo. Ikaw na nga yung gumastos dito tapos ikaw pa yung walang kwarto. Ewan ko ba kasi dito kay Kiray? Kung ano na naman ang naiisip. Natawa si Blake. Okay, fine. Kung sigurado ka naman, let's share a room. Nauna nang pumasok si Aliana sa loob ng silid. Doon ay biglang kumabog ang dibdib niya noong makitang isang malaking kama lang ang meron sa loob. Ang inaakala pa naman niya merong sofa bed sa loob ngunit wala. We only have one bed. Is it okay for you? Ha? Oo. Okay lang. Sa sahig na lang ako matutulog. Uy? Naupo si Blake sa kama. Maluwag naman dito ah. Okay, I get it. Tumayo siya. You use the bed. Sigurado ka? Tumango si Blake. Yep, this vacation is for you, Aliana. Kaya gusto ko na komportable ka sa lahat ng anggulo. Para sa akin? I see you are just like me and I want you to be happy at least once. Napalunok si Aliana. Agad na bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa sinabi ni Blake. Pero alam niya na biglang gumaan ang kanyang pakaramdam na para bang merong isang taong nag-alos sa kanya. Sa tanang buhay niya ay walang estranghero na naging mabait sa kanya ng ganito. Estranghero na ngayon ni kanya ng asawa. Bakit mo naman ginawa yun? Nakakunot ang noon na tanong ni Aliana kay Kiray. Kasalukuyan silang namimili ng susuoting bathing suit sa kwarto nito. Mabuti na lamang ay pinagbuksan din siya nito sa wakas. Ngumisi si Kiray. Para sa yun, Bessie, ano ka ba? Anong para sa akin? Nakakahiya kaya? Ngayon paano kami matutulog? Alangan naman nahayaan ko siya sa sahig mamayang gabi.
Bakit ka naman mahihiga sa sahig kung meron namang kama? At saka ano bang kinakatakot mo? Asawa mo na yun. Parang hindi mo naman alam kung ano sitwasyon namin. Sus, bakit? Iniisip mo kung may girlfriend siya. Di ba nga matagal na silang walang komunikasyon? Bumuga ng hangin si Aliana. Kahit kailan talaga hindi ako manalo sa'yo. Tumawa si Kiray. Naupo siya sa tabi ni Aliana. Alam mo, senyora, hindi ka dapat mag-alangan kay Blake. Asawa mo na yun. Kung bigla sumulpot yung dati niyang girlfriend. Ikaw naman ang asawa. Hindi naman kasi ganun kadali lang lahat, Kiray. At saka, bakit ba ako dapat mag-isip ng ganyan? Hindi naman kami ni Blake. Oo nga't mag-asawa kami pero sa papel lang yun at may dahilan. Bakit? Sabihin mo nga sa akin kung wala ka nararamdaman sa kanya. Ilang buwan na kayong mag-asawa. Kahit konti siguro naman may nararamdaman ka na, di ba? Napalunok si Aliana. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin kay Kiray dahil sa pagkabigla sa tanong nito. Oo, sa saglit na panahon na sila yung nagkasama ni Blake, masasabi niya nagugustuhan na niya ito. Akala niya noong una ay isa itong masungit at masamang lalaki, ngunit nagkamali siya. Mabuti ang binata at lubos siyang inaalagaan. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakaranas na pinapahalagahan. Ano ka ba? Hindi ba nga't ayaw ko sa kasal na to? Sagutin mo yung tanong ko, pamimilit ni Kiray. Naiikot na ni Aliana ang mga mata. Alam mo, mamili na nga lang tayo ng damit. Naghihintay na si Blake sa ibabae. Wala nang nagawa pa si Kiray kung hindi sundin ang kaibigan. Hindi rin naman kasi sinagot ito ni Aliana dahil hindi niya alam kung ano bang isasagot niya. At isa pa, hindi naman yun importante dahil wala naman silang special na relasyon ng binata. Ano ba yan, Bessie? Bakit wala ka man lang 2-piece o 1-piece? Ano to? Magsushort ka sa beach? Ano ba dapat? Hindi ba ito yung sinusuot ko nung maligo tayo sa dagat noon? Tinaas ni Aliana ang isang maiksing short na 1 pulgada lang ang taas mula sa tuhod niya at ang sandong kulay puti. Hay nako, Bessie, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Napasapu pa si Kiray sa kanyang noon na parabang problemado. Ilang saglit pa ay bigla itong naghalungkat sa maleta nito. Nakangiwi lang si Aliana na pinapanood ang kaibigan. Para sa kanya ay wala namang problema ang kanyang napiling kasuotan. Ito, inabot ni Kiray ang isang 1-piece swimsuit kay Aliana. Bagong bili ko lang yan. Ikaw nang gumamit. Binuklat ni Aliana ang damit. Ha? Ito? Ayoko. Kita ng dibdib at patan ko dyan. Anin niya na parabang diring-diri. Okay lang yan. May pantakip naman yan. Tinaas ni Kiray ang isang manipis na cover-up kay Aliana. Sa sobrang nipis nun nakita pa rin ang loob niya. Lalong namilog ang mga mata ni Aliana. Ayoko, hindi ko susuotin yan. Ngunit sa huli ay walang nagawa si Aliana. Dahil sa pamimilit ng kaibigan ay sinuot niya ang 1-piece swimsuit at cover-up. Sa tanang buhay niya ay noon lamang siya nakapagsuot ng ganon. Pakiramdam niya ay kita ng kanyang kaluluwa. Habang si Kiray ay ganon din ang suot pero puno ito ng kumpiyansa. Nagugulat pa nga si Aliana dahil hindi niya inakalang magsusuot ito ng ganon. Kiray, nakakahiya ang suot ko. Gusto ko magpalit. No. Ang ganda mo kaya't ang sexy. Ewan ko na lang kung hindi pa makalimutan ni Blake ang nobya niya. Ano ka ba? Hindi naman importante yun. Umiling si Kiray. Hindi. Dapat bago matapos ang bakasyon natin ay totoo na kung ano man ang meron sa inyo. Para naman hindi ka na NBSB. Kiray naman eh. Basta akong bahala sa'yo, Bessie. Napailing na lamang si Aliana. Lumabas na sila ng kwarto at nagpunta sa ibaba. Habang naglalakad sila hindi mawala-walang kabog sa dibdib ni Aliana. Masasabi naman niyang magandang kanyang katawan. Makinis ang kanyang kutis at hindi naman maitim ang kanyang kilikili at singit. Kaso hindi lang talaga siya sanay na magsuot ng mga ganitong uri ng damit. Hey! Natigilan si Blake nang makita sila Aliana. Napalunok siya at napamaang noong makita si Aliana. Maraming beses na siyang nakakita ng mga nakaswimsuit na babae. Ngunit hindi niya maiwasang mamangha kay Aliana ngayon. Litaw na litaw ang kutis nito't angking ganda. Tumikim siya agad na tumayo. Ready na kayo? Yes sir! Magiliw na sabi ni Kiray. Matipid na ngumiti si Aliana. Oo, napangiti rin si Blake. Cute, ani niya sa kanyang isipan. Halatang halata kasi sa dalaga na nahihiya ito sa suot. You look wonderful, Aliana. Namilog ang mga mata ni Aliana. Ha? Ngiti lang ang tinugon ni Blake. Let's go?
Hindi nakagalaw si Aliana. Ramdam na niyang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa papuri na sinabi ni Blake. Kung hindi pa siya hinila ni Kiray ay hindi siya makakagalaw sa kanyang pwesto. Narinig mo yun? Ay, you look wonderful daw. Pabulong na sabi ni Kiray. May marahang paghampas pa ito sa kanyang braso. Kinagat naman ni Aliana ang kanyang labi. Ayaw niya ipakita pero labi siyang natutuwa dahil nagustuhan ng binatang kanyang itsura. Bigla siyang nakaramdam ng kumpiyansa para sa sarili. Na para bang ang mga salita lang nito ang kanyang hinintay para lang maramdaman yun. Una nilang pinuntahan ay ang restaurant sa resort. Doon ay kumain sila ng iba't ibang uri na seafood. Walang inurungan ng dalawang magkaibigan habang si Blake naman ay masaya lamang na pinagmamasdan ng dalawa. Pagkatapos nilang kumain ay agad na nilang sinubukan ang ilang mga water activities na meron sa resort. Hindi mawari ni Aliana ang galak na kanyang nararamdaman. Hindi naman siya limitado para sa mga ganitong gawain. Ngunit mas pinili niya talagang huwag umalis sa asyenda kaya ngayon lamang niya nasusubukan ng mga ito. Kinagabihan ay dinala naman sila ni Blake sa isang beach party. May ilang mga turista ring naroroon at sumasayaw sa malakas na pagpapatugtog ng DJ. Yun na ang hindi ma-enjoy ni Aliana dahil hindi siya sanay sa mga ganong kaganapan. Sayaw tayo, Beshi! Yayan ni Kiray, umiling si Aliana. Dito na lang ako, ngumuso si Kiray. Okay. Pinayaanan ni Aliana ang kaibigan na lumayo sa kanya. Tiningnan niya ladies drink na in-order ni Blake para sa kanya. Kanina pa yun at parang natutunaw ng yelo. Ngunit hindi niya magawang mainom dahil hindi naman siya umiinom ng alak. Tinilibot niyang mga mata at hinanap ang binata. Nasa gilid ito mga nagsasayaw ng mga tao at may kausap na dalawang babae. Otomatikong nangunot ang noon ni Aliana. Sino kaya yun? Tanong niya sa sarili. Nagulat siya nung biglang yumakap ang isa kay Blake at tinalikan ito sa pisngi. Napanganga siya at agad na nag-iwas ng tingin. Kaya pala iniwan niya ako dito. Grabe, napasimangot na siya. Kinuha ni Aliana ang kanyang inumin at tinungga. Pero agad niya rin yung tinigil dahil nakaramdam siya ng pait sa kanyang lalamunan at agad na napaubo-ubo. Mabuti na lamang at may tubig din sa kanilang lamesa kaya nakainom siya kaagad. Ano ba to? Ang pait! Reklamo ni Aliana. Are you okay? Nagangat ng ulo si Aliana habang nagpupunas ng labi. Nagulat siya nung makita ang isang lalaking may asul na mata. Are you alone? Ha? No, I'm not. Tugon ni Aliana. Kinuha niya ulit ang baso at sumipsip na sa straw na nakalagay doon. Doon ay hindi na siya nakaramdam ng matinding pait. Wow! Namamangang sabi ni Aliana. Cool, ani ng binata. You're cute. Can I sit here? Tiningnan ni Aliana nang tinuro nitong upuan sa kanyang tapat. Okay, I'm June. What is your name? Inilahad ng binatang palad sa harap ni Aliana. Tiningnan niya ito. Aliana. Pinilit niyang ngumitit, hindi inabot ang kamay nito. Interesting. I'm sorry, I don't know you. Can you please use another table? Why? You are alone. I can't let any woman alone tonight. Ngumiti ito ng malapad. Agad na binalot ng kaba si Aliana nung maramdaman niyang hinawakan itong kanyang kamay na magkapatong sa lamesa. Mabilis niyang iyong binawit nilagay sa kanyang kandungan. I guess you need to go, sir. I want to know you. Is there something wrong going on here? Napatingin si Aliana sa kanyang gilid noong may magsalita. Nakahinga siya ng maluwag nung makita si Blake. Agad siyang tumayot kumapit sa braso nito. Bahagya siyang nagtago dito na para bang isang batang natatakot. Ngumisi si June. Oh, I didn't know that she was with someone. Tumayo ito. Next time, don't let your woman unattended, especially like her. A lot of men will be waiting for his turn. Makahulugang sabi nito. Naikuyom ni Blake ang kanyang mga palad. What did you say? May himig na galit nitong sabi. Lalapitan sana niya ito ngunit mas lalong humigpit ang hawak ni Aliana sa kanyang braso. Tiningnan niya ito. Huwag na Blake, aalis naman siya. Bulong ng dalaga. Napabugan ng hangin si Blake. Tumango siya at muling tiningnan ang binata. Get away from her. Chill man, I'll go. Tumingin ito kay Aliana sa huling pagkakataon. Lalo namang nakaramdam ng pagkailang si Aliana. Noong umalis ito'y doon lang siya napanatag. Are you okay? Tanong ni Blake. Tumango si Aliana. Gusto mo na bang bumalik ng villa? Oo, ayaw ko na dito. Okay, let me talk with Kiray first. Tumango si Aliana.
Marahang inaplos ni Blake ang pisngi ng dalaga bago ito lumapit kay Kiray. Dali-dali namang kinuha ni Aliana ang bag at sinukbit ito sa kanyang katawan. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.